Ayun na si Bunso. Wala ko silang ka-idea-idea niyan. Wait lang, dito lang muna tayo. Matyagal lang muna natin sandali dito. Ang ganda talaga ni Ate Julie, no? Ang ganda ni Ate Julie. Pang ano talaga siya. Si Popang, di ba? Opo, pang beauty ano talaga si Ate Julie. Kala niya sino, ha? Oh, kumusta? Maganda si... Saan si ano? Ito pala yung maliit. Dito. Saan? Sa Ilocos po. Si Kuya Angelo. Nasa Pasay po, may sinundo po. Oh, nag-bless ka? Bless ka. Ayun po. Ba't ka nahiya? God bless. God bless. Wala sila. Nako. Bless po kahapon. Kahapon lang po umalis. Si Kuya Angelo, parating na kaya? Eh, hindi ko lang po alam. Oh, may bisita ako. Sino po? Sa tingin mo, sino yung bisita ko? Wala po ang idea. May pasok na pala si Kuya Luis kahapon. Nag-start na kahapon. Pakilala ko yung bisita muna. Kaso wala rin pala si nanay, kuya. Ano lang po, nag-commute lang po papuntang Ilocos. Commute lang. Kanina, Ay, hindi trabaho. sa nanay po niya. Sa lola po namin. Bakit kayo umuwi? Eh, dinalaw po. Na-miss? Opo. Okay, sige. Pababayin ko na lang yung bisita natin. Tara, tito. Tignan natin kung maalala ni Ate Julie. Si Ninong po. Ayun, Natandaan kilala ko kayo. Oo. Yeah. Kaso may problema. Bakit? Maglaso na kayo kay Tito. Bakit? Asan ang kuya mo? Nasa may Pasay po. Wala po Si yung Angelo? dalawa. Si nanay, nasa Pasay din. Nasa Ilocos po. Bumukas po O saan ba sa Ilocos? sa Ilocos Norte po. Saan yon? Saan doon? Sa Pasurin po. Naku, maganda doon sa area nila. Ay, bakit? Malapit lang po sila sa dagat. Kailan pa siya doon? Kahapon lang po. Tapos magtatagal daw ba siya doon? Hindi po. Mga ilang araw lang po siguro. Okay. So hindi ko rin siya pala makakausap. Kasi may sasabihin sana ako sa kanyang importante. Or pwede bang tanungin sa kanya o ano? Baka sila po pala yung may gusto din. May umaasa din ho sila. May idea ba kayo kung anong kwan? Kasi nakausap ko actually yung papa niyo. Ayun nga, narinig ko yung sinabi ni Angelo kasi pinuntahan daw ni Angelo na ayun nga, gusto ninyong mapag-ayos sila ni mama niyo, ganon. Ano bang kaninong idea yun nanggaling sa inyo? Yun bang plano? Hindi ko lang po alam. Hindi ko po kasi alam. O baka yun ang kahilingan nila Ella, ni Angelo. Kung naman, lahat kayo gusto nyong ganon, sa akin eh. Wala pong wala pa. dito po. Yung nararamdaman ninyong nararapat na gawin, suportado ako doon. Okay lang ako doon. Ang importante, yung mapagbigyan na ng solusyon yung mga nakaraan, parang ganon. Yun din naman ang katuloy ng hindi ka naman giginhawa kung hindi mo ma-clear up lahat yung mga dadaanan mo pa. So ayun, kung hindi pa natin pala maabutan, Pero si Ate Julie, umaasa ka na si Papa at Mama mo magkakabalikan? Or babalik, or wala na? Wala na po. Hindi na po. Kasi ang sabi sa akin ni Papa mo, parang gumagawa daw kayo ng paraan para magkabalikan. Kwento ni Papa mo, yun napag-uusapan ni Kuya Papa mo at Kuya Angelo.
po nababanggit na ganun sa akin yung kuya ko. Kung ganun man ang mangyayari at mangyayari na magkabalikan o ano, palagay ko mas maganda, mas kokompleto sa inyo na hindi ganun na yung magkawatak or magkahiwalay yung ninyo. Lahat kayo maghihil doon lahat kayo maghihilom lahat kung ano man yung mga uncertainties ng mga nakaraan kasi nandoon na kayo Pero gusto kong linawin, Ninong, kasi si Ate Julie nandito, nakikita niyo yung dalawa kung paano samahan. Nakikita ba bang hindi naman sa yung mama mo dito sa kinakasama niya? Hindi ko po masabi na diretso. Pero kung anong vision ng papa mo, ganun din ang vision nito. So hindi niya masabing diretso. So nakakakita ka ng hindi maganda na ito lately may problema. Opo, meron po. Kaya niya na... Anong rason kung bakit bumalik si nanay doon sa Ilocos, di ba? Baka nag-force siya ng ba't ka, huwag kang maging emotional. Yakapin mo nga, Tito. Huwag kang maging emotional. Baka tumitingin lang ng mama mo ng probability. Ha? Malay mo, doon pala magkiklik itong pamilya nyo. Kayo na magbe-benepisyo nun, di ba? Tingnan mo, magkakatotoo yata yung sinabi ko sa'yo na kung pala hindi ko anak ng binyag ng kapatid mo, baka ang tatay at nanay mo ang magiging anak ko sa kasal. Lahat naman na nakukuha sa yun, tama nga yung term ko kung sama-sama silang mag-heal, yung maghilom lahat yung mga ng nakaraan. Yun ang pinakamaganda na mangyayari. Tsaka, Ninong, hindi siya maiiyak kung wala ko siya nakikitang hirap, sakit. Parang ganun yung pakaramdam ko. Sige, sabihin mo na, given na, mabunganga si nanay. Alam ko yan, Ilocana yan fighter. Ilocano akong, nanay ko, tatay ko Ilocano. Alam mo ang mga Ilocana, fighter yan. Pero kung hindi maintindihan or hindi magkatugma yung gusto niya at gusto ng kinakasama niya, baka naman talaga hindi nagkiklik at bakit nagtiis ka pa ng 3 taon. Yung uncertainties na may may kakulangan sa araw-araw na hamon ng buhay. Kaya siguro ito ang mga nawi-witness nito mga to. So, hayaan mo anak ko. At yung luha mo na yan, yan ang indikasyon na parang tinatadhana yata na yung kayong lahat dyan, makanlong lahat ng sitwasyon. Kung ganun man, ako ang pinakamasaya dyan. Yung sign parang mabubulit. Nawi-witness ba ito mas maliit mong mga kapatid? O naririnig ba nila minsan? Mga bangayan or Hindi naman po sila nag-aaway ng... Pero ang sakitan meron? Wala rin po. Paano yung parang nakikita yung para kasing nagkakalabuhan gano'n? Paano mo nakikita, doon mo nakikita? Paano ba sila wala nang kibuan, wala nang pansinan gano'n? Hindi po ako mapag... Sabagay, itong mga bata naman is hindi lahat alam niya si nanay mismo dapat makakausap natin tungkol dito Kung anong nilalaman ng niya at mapagkumpara niya yung nakaraan, yung kasalukuyan ngayon at saka yung hinaharap nila. Kung pagpatuloy niya itong partner niya ngayon na ito is nasa sa kanya na rin yun. Total, yung si Papa naman nila is no other choice kundi umasa na lang na sana makasama ko lang yung mga anak ko. Di ba? Ito ngayon may pag-asa pa palang makasama niya silang lahat para maghilom na silang isa. Mag-isa yung paghihilom nila, which is yun ang pinakamaganda nangyayari. So, let's pray for the best. Sana mahimay-himay na ni nanay kasi si nanay din naman ang ultimate na magde-decide yan kung hihiwalayan niya ito at pakikinggan niya kayong mga anak niya, di ba?
Ganon din naman ang ang pupuntahan. Saan pa ba pupunta? Ito namang isa, si Papa ninyo is willing naman maghintay dahil yun nga, sa pagkabasa ko sa sinabi niyang message kanina na nasabi ni Angelo na ganito na kinakausap yung mama na kung tinanong ako, sabi niya kung may pwede bang magkabalikan pa, ganon, or ano. Sabi ng papa mo right away sa amin wala naman akong kundi naghihintay lang naman ako sa kanila. Which is, yung open ng pagkakataon na yun, yun yata ang magiging paraan para mapag-isa niya kayong lahat, pati yung mga anak lahat na kandiyan. So, kung may pag-asa... Tito, upo muna po kayo dito. Doon ka na lang, Ate Julie. Yun ang pinakamaganda sa tingin ko na paraan para pati kayo, lahat ng mga anak niya, apo, makapaghilom din. Kasi alam niyo yung uncertainties na mga ganyan mabigat din Kaya inasam kong pumunta rito dahil ayun na nga, may opportunity na makausap ko or may chance ng yung masinsinang makausap ang mama mo na ganito. Hindi lang sila tumatanda na rin silang parehas. Pero yung kayo, magkakapatid, I've heard na bumalik ka ulit sa pag-aaral. Anong grade ang Grade 12 na po ako nitong pasukan po. Anong program ang gusto mong pasukin? Technical or gusto mong pumasok din sa public service kagaya ni Ella? 'Di ba? Buti na lang si Ella na nakapasok sa training ng PNP So maalala ko po kasi parang gusto mo police noon. Dati po. Yeah. Dati po. Pero ngayon after ng 12th grade mo, 'di ba pwede namang pumasok sa sa basic training? Hindi po, dati gusto niyang police, ngayon Flight attendant po. Marami po kasi nagsabi magganon po ako. Yeah. Si Luisito, gusto naman piloto. Kunin ko tong, wait lang, Tito. Itong pagkakataon na to, kunin ko na rin tong pagkakataon na to, Tito. Sa lahat po ng mga ninong, ninang ni Kuya Dave sa inyo, kay Kuya Luis. Sobra lang nakakatuwa yung concern, yung love, yung uuwi ka ng galing ibang bansa, galing ka pa ng Amerika, uwi ka dito, gusto mo makita yung taong, yung nandun yung love kaya gusto mo yung pangaral mo din, number 1 din, yung gusto mong ipaabot na sa kanila. Grabe. Grabe talaga yung love, Tito. Lahat po ng mga nagmamahal kay Kuya Dave, kay Kuya Luis, grabe talagang iba yung level ng yung pag-abot ng hindi lang pinansyal ito yung pinaka-importante, yung yung mai-impart yung mga naging karanasan at bakit kaya naging successful or bakit kaya naabot namin yung ganon. Kaya ini-impart na namin yung mga pamamaraan para makuha nyo rin. Kasi wala nang ibang tao magsasabi sa inyo kundi magulang ninyo, mga ninong-ninang ninyo, mga tito-tita ninyo. Nakita ko magkahiwalay pa yung magulang mo. Siyempre kami nang mga nandiyo dyan na nagmamahal din sa inyo. I-impart na rin namin para at least sa bunganga namin mismo narinig na makita nyo, maramdaman nyo. Ganon pala. Ayun pa pala gusto ni Tito na bigyan ng pagkakataon ulit, Papa mo. Pagkakataon na yon para at least naman maiba yung ginagalawan ng Papa ninyo. Yun ang kaya sabi ko, umpisahan natin yan. Makaumpisa man lang tayo ng 10 kabon. Malay mo, pag anihan, naging 15 na yan. Diba? Ganun. Tapos sa susunod, yung 15 naging 20, 25. Sa susunod, yung naging 50 na pala. Dahil sa tiis, sa tiyaga, at saka sa pagsusumikap na rin. Pero ang pakiusap ko lang, sabi ko, huwag mong kawawalain yung puhunan mo. Mawala na ang lahat, huwag lang yung puhunan. At huwag mong haluan ng bisyo, sabi ko sa kanya.
Yun lang ang pakiusap ko. Sobrang ano ko pala, Kategram. Sobrang blessed ko talaga. Sobrang blessed ko kasi talagang ang dami nagmamahal sa mga anak ko. Ang sarap lang sa pakiramdam, hindi lang ako yung nagpaparamdam ng love eh. Ang daming mga ninong. Tapos yung na-amiss talaga ako yung time eh. Yung Timing. oras. Of all things happening in our life, Thank you po. talagang in God's timing, meron talagang yung napapanahon talaga na doon ka magkiklik, doon ka mag-i-start, ganon. Tito, wait lang. Sa mga nagmamahal po kay Ate Julie, sa pamilya po ni Kuya Luis, may gusto lang din po akong linawin, no? Lalo na sa mga nagpaabot ng pagmamahal sa'yo. Yung mga nagtatampo sa akin. Kasi may mga kailangan po kasing napansin nyo noon, bakit wala daw video update sa'yo? Bakit? Kasi meron pong kailangan akong pa-realize, ituro, ipaintindi kay Ate Julie kung bakit natin tinanggal muna sa vlog. Alam po ni Ate Julie yun. At medyo personal na po kasi. Kaya sabi ko nga, kahit ako na yung pag-isipan ng hindi maganda, wag lang pong madami itong mga bata. Yun yung ano ko po. Lalo na especially, basta lahat po, especially gaya ni Tita Maylene Benigno, yung nagbigay ng 150,000 sa'yo. May mga bagay po kasi na kailangan nating ituro sa bata na para matuto sila. At alam ko ano yun, malaking ano yun kay Ate Julie para mas lumaban pa. No, Ate Julie? Tama ba? Tama po. Oh, yun yung gusto ko pong ituro. Kahit din sa mga anak ko. Napag-uusapan namin tungkol dyan na minsan kailangan mong hayaan na mag-explore siya sa sarili niya para matuto siyang tumayo sa sariling paa. Kasi kung hindi mo naman ipasubok sa kanya yung ganon, hindi niya marirealize na hindi na pala tama yung ginagawa niya. So, bigyan mo siya ng pagkakataon na siya mismo ang makaka-realize para matuto siya. And at the same time, mai-realign na niya yung sarili niya na, mali pala yun, kaya pala. Ganon. So, ayun, magandang pagkakataon at total natuto ka na rin doon. Kaya ang tanong ko kanina kay Papa nila na nung lumaya ka ba, iniisip mo ba na ganito ang pangyayari? Oo. Umasa daw pala siya dahil doon sa yun nga, si nanay nila nandun sa kabila, ganon. Pero ang hindi ko inaasahan, pati ba naman yung mga anak ko, ganon. Doon ko naman na sinabi sa kanya, nadama yung mga anak mo dahil nung dumating ka, na-realize mo na ba kung anong ginawa mo sa mga anak mo? Kaya ka tinalikuran dahil yung inaasahan nilang na-rehabilitate ang pag-iisip, ang pagkatao doon sa loob, paglaya bumalik doon sa dati niyang kanlungan. Which is, hindi dapat ganon. Dapat naman, ikaw na mismo ang mga anak, hayaan nyo akong mag-umpisa muli. Bigyan nyo ako ng pagkakataong mag-umpisa muli. Ganon. Kaya ang inuna niya, bisyo Ayun na nga, kaya nag-umpisa ako sa bisyo na, huwag naman puro bisyo. Sarili muna. Pero kung sapat-sapat lang, kagaya nung sinabi ko kanina, kung kikita ka ng 500, binili mo ng 80 pesos yung sigarilyo, ibinili mo ng 80 pesos yung alak, ganon. Ano pang natira sa pamilya? Tapos may pinagagatas ka pang bata. Wait lang, Tito. Naramdaman ko yung ni Ate Julie. Bakit naiyak si Ate Julie? Ang dami na sayang. Opo. Tingnan mo. Basa ko pa lang sa inyong mga anak talagang yung sayang yung pagkakataon na yun noon. Kung hindi kasi na-realize ng papa ninyo yung gano'n. Kasi ang ang nasa isipan niya, makalaya lang ako, gano'n. Pero Ate Julie, wait lang, Ninong. Hindi po lahat. Napakabata mo pa. Ang dami pang mangyayari sa buhay mo. Sa mga nagmamahal kay Ate Julie, I'm very, very sorry po. Pero
kung nalungkot man po kayo o nagtampo ho kayo sa akin. Pero ito ho yung pinakamaganda doon. Nalaman po niya yung kung ano po yung kailangan nating maturo. Mas maganda ho kasi yun eh. Yung mas mapabuti ho sila. Hindi ho yung mapapahamak ho sila dahil doon sa mahirap naman na konsintihin ho natin doon sa, di ba po? Tapos na yung sitwasyon na yon. Ang importante, mahanap ninyo yung paraan para magkaisa ulit kayo. Ito, masaya ako dahil dun sa narinig kong gano'n na open arms pa pala yung tatay nyo. Yung dalawang niya, nakabukas para sa inyo. Huwag naman lungkot. Ha? Ang ganda-ganda mo may ano pa yan. Maswerte pa rin kayo dahil kompleto pa ang pamilya nyo. May nanay, may tatay, may kapatid na kaming mawawala ng magulang dahil sabihin ko na lang, Jutanders na rin kami, matadaan na rin. At least yun nga, kaya ini-impart namin itong mga naranasan kasi namin yung ganun na sa buong pamilya, ganun. Halimbawa pala, ito situational. Pagbalik galing ng Ilocos ng mama ninyo at mag-decide siya, gusto kong pumunta sa Ilocos or doon na lang tayo sa Ilocos, papayag kayo? Sasabihan nyo yung papa ninyo na pupunta kami sa Ilocos, gusto mong sumama or gusto nyong pagsamahin, ganon. Kasi sa pagkakalam ko, conclusion nito, kung nag-decide ang mama mo na uuwi sa Ilocos, ibig sabihin, iiwanan nyo na dito. Di ba? Siya lang ba ang bibitbitin nyo o kasama nyo yung papa nyo? Nasabi ko na ang solusyon ng kanina na sana, kung ganun man ang mangyari, matutuwa na rin ako na makakasubaybay kung anong magiging outcome nito. Kung sila man ulit, yun nga, open naman yung pagkakataon, sama-sama kayo maghilom, sama-sama kayo mag-build up, okay na rin yun. Tito, tanong ko lang ho siya. May mga katanungan lang ako, no? Pero kumusta kayo, Tito? Medyo okay naman po. Medyo hindi okay talaga. Si mama at papa, kumusta sila? Si mama mo tsaka yung kinakasama pala. Uncle niya. Uncle. Medyo hindi po yata sila nagkakaintindihan. Ngayon, yun talaga. Pero sa sa pagkain, sa napoprovide naman ni mama at papa niya. Opo. Kinakasama niya. Pero yun lang ang problema kasalukuyan, yung hindi sila okay. Pero ikaw, nakikita mo na talagang wala na dito. Opo. Okay. Ipagdasal natin kasi may reason at purpose si God kung bakit nangyayari yan. Kasi doon tayo dadalhin sa mas mapapabuti tayo basta doon lang tayo sa maganda kasi nabubuhay tayong nabubuhay tayo na ayon lahat sa kagustuhan niya. Ngayon pagka kasi mayroon pa rin problema kay mama mo, kay papa mo, nabubuhay tayong may baluktot. Hindi talaga liliwanag yung kadilim, yung liwanag malayong talaga makukuha natin muna. Hindi, it takes time para makakuha ulit yung liwanag. At the end of the tunnel, may pag-asa doon at may liwanag doon. So, sabihin mo na lang dumadaan tayo sa madilim na left and right, kanan, kaliwa, ganon. May mga ganong mga pagsubok at baka meron pa talagang natutuon na bigyan ng solusyon kaya nagkakaganyan. Kagaya niyan, sabi ko sa inyo, iba-iba kayo ng pagtanggap ng sitwasyon doon sa nangyari sa buong pamilya ninyo as a whole. Isa-isa individual kayong maghihilom diyan. Pagka nagkaisa-isa kayo na may pagkakataon naman palang magkaisa kayo para magkasama man kayo, isa-isa kayo maghihilom sa palibot nun, mabubuo din. Tsaka huwag ka na masyadong magdamdam. Nakikita ko yung end naman nito parang mas maganda. Parang yung ending niya mas masaya kasi nakikita niyo pwede sila magsama ulit eh. Ang masasabi mo, naglaan siya ng oras galing pa ng ibang bansa. Maraming salamat po sa pagmamahal po. Saka po sa mga tinuro niyo po sa akin.
na mga sinabi niyo po. Maraming salamat po. Malaking Opo. tulong siya, di ba? Yung, kumbaga, experience na sila eh. Ang dami ko rin natutunan kay Tito. Tapos shoutout to kay Tita Linda Ramos. Kaya Tita Linda po, alam ko nagpadala na siya ng 25,000. Tapos nagpadala ulit ng 24,000 para sa celebration. Maraming salamat po kay Tita Linda Ramos po sa pagmamahal po kay Luis. God bless po. Kaya kung paano lumaban si Kuya Luis, dapat ganun. Opo. Ikaw. May sinasabi si... Mangiyak-iyak kapatid mo kahapon nung niyakap ko na eh. Nagising sa yakap ko eh, nagulat siya. Pero nakita ko yung ngiti niya eh. Pagyakap din sa inyo. Ano? Oo, yung composure, yung mata niya, sabi ko sa iyo, yung mata niya talagang kwan eh. Sa akin, pagka gumanon ako at nasilayan din kita, alam ko na parang ganon. So, ayun, sabi ko nga, pakisabi na lang sa mama mo na at least napasyal ko dito. Pero inuna ko na doon sa kwan mo dahil ang tumbok ko talaga sa kwan ng papa. By the way, may sugat pala ang papa mo. Dapat nakakabili ng gamot na sabi ko nga ay paggamot ka, maski yung anti-tetano lang, nag-antibiotic naman daw siya pero kulang yata, 3 araw lang daw yata yung nakompleto niya. So, pero dapat to doon Tito talaga, ay Ate days. Julie, yung injection, 250 lang naman yun. Ako ganun din lang, 250 lang din. Sa emergency pa. Biro ko nga, papuntahin mo dito si Angelita para matulungan ka at malaman kung anong plano mo at after na nakausap mo ako, ganon. Kung may pagkakataon, bisitahin nyo doon. Paglilinaw lang ho to, paglilinaw lang. O para kay Tita Maylene Benigno, yung pong pera po na ibinigay nyo kay Ate Julie, hindi ho siya binigay kagad. Kinukuha ni Ate Julie ng kung may kailangan siya. Opo. Kung maalala mo, magkano pa natitira kay Nanay Jack? Hindi ko lang po alam. Kasi Nanay Jack alam niya. Inaano po kasi, pinipm lang si Nanay Jack pagka kailangan. Sinesend sa Gcash po. Gcash. Kaya yung pagmamahal ni Tita Maylene, hindi po siya nasayang talaga na na gusto niya 'di ba bahay, niya. Pero ang minabuti ni Ate Julie po na i-renovate yung bahay tapos i-save po yung iba. Yan. Yun lang. Paano kasi baka So continuation yung renovation yung yung sa semento. Siguro yung pong doon may sugat po siya. Baka pagkaano na siguro. Pagkatapos na niyang magpa-check up, yan. Baka sakaling mayaya mo na rin mama mo doon at matulungan. Kasi gusto kong assignment doon sa harapan ng kuan at kailangan para hukayin yun para bumaba ng konti. Mas mataas kasi doon sa flooring ninyo eh. So, ayun, lahat ng kung meron man akong maibibigay na tulong sa papa nyo, lalo na napagsabihan ko siya na mag-start na siyang magtanong. Kay Atay Ram mo at kay Luis ko idadaan si Balong. Yung ibibigay doon na pang ganun ni papa niya. Okay, masigurado na yung kasi kung ipapahawak ko naman kay tatay mo yung baka ayun na nga, hindi naman sa hindi ako nagtitiwala pero nasabi ko na sa kanya, unahin mo muna yung pamilya mo. Baka ho kayo pakinggan. Sana naman. Sana naman. Okay ito sa allowance niyo habang wala siya. At kung mapasyalan mo si papa mo, bumili ka na lang yung gamot niya or siguro baka hindi niya maasikaso eh. Okay, sige pag-anuhan mo muna yan. May pa-allowance pa pala si Tito. Maraming salamat po sa bigay niyo pong allowance. Hindi kailangan pasalamat. Deserve nyo yan. Deserve nyo. Para sa akin na may extend yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay? Yung salamat sa akin nga at narating ko dito sa inyo, sa lugar ninyo. Kahit papano, kaparaanan ng ating Diyos yan.
at nakita ko ang sitwasyon, na-confirm ko na rin sa sarili ko na may kailangan pang gagawin at sana makatulong ako sa resolusyon ng pamilya niyo ito na maghilom kayo sabay-sabay. Yun ang wish ko, maghilom kayo sabay-sabay. Ate Julia, kapit lang sa ating Diyos. Lagi magdadasal.